Ito ang pinakamabilis na galaw ang gobyerno. Nakakapagtaka po kasi ang nalustay na pera ay hindi po basta-basta. 15 billion daw po ang napakawala para lamang dito sa inisyatibong ito. Sistema ba ang mali o dahil may interes na politikal? Nakakalungkot po ito dahil ngayon lang ho ako nakakita ng napakaduming politika na kayang duraan, yurakan si Juan de la Cruz. Kaya siguro tigil-tigilan natin yung mga pambobola sa taong bayan. Kasi klarado ho, sino ba ang leader? Yung nahalal. Hindi naman pwedeng tangahin nyo ang Pilipino. Hindi ho pwede na kami ay etsapuera, Ginoong Speaker. At hindi rin ho pwede, siguro dun sa ating First Lady, Ma'am, mahalin nyo ang bayan. People's Initiative ba? O Politicians' Initiative? Alam po nyo, tayo'y ginulat nitong Enero, no? Lahat po tayo sigurong tuwan-tuwa dahil nagkasama-sama tayo ng ating mga pamilya noong Disyembre, pero po tayo nabulaga. Meron pala pong People's Initiative, no? At ito'y mapabilis na tinakbo sa bawat distrito at may kalakip na pera. Aba, sandali lamang po, saan ho nanggaling ang pera? Bakit ko po itatanong yan? Dahil usually po, mabagal ang gobyerno maglabas ng pondo. Ibig po ba ninyong sabihin na kung sino mang nagtulak nito, ang pondo ay naibaba ng Disyembre? Meaning savings. Kasi po, kung Enero na ibaba, abay wala pa pong ini-issue ang DBM ng Notice of Cash Allocation o SARO. Alam po nyo, ito ang pinakamabilis na galaw ang gobyerno. Nakakapagtaka po kasi ang nalustay na pera ay hindi po basta-basta. 15 billion daw po ang napakawala para lamang dito sa inisyatibong ito. At ang nakakatawa po doon sa inisyatiba, wala naman pong tinanong na probisyon. Ang sinabi lamang kung paano magbobotohan ang Senado at ang House. At dapat daw ang botohan ay jointly. Okay? Hindi po separately. Pero kung babasahin po natin ang saligang batas, ay bicameral po tayo eh. Dalawang sangay sa lehislatura. Isang sa House of Representatives, isang sa Senado. Bakit po sa saligang batas ang gusto magsanib na puwersa? Hindi ho ba malulunod ang mga senador? 24 senators versus 315 House of Representatives member. Ay pag kinuha po nyo ang 3/4, kahit hindi na bumoto ang Senado. Bakit po binabastos? Kung sino man ang taong nandito sa inisyatibang ito, binabastos ang institusyon ng Senado at lalo pong binabastos ang mga botante. Bakit po? Sa inyong pagpirma, ito ang 100. Sa inyong pagpirma, ito ang 1,000. Sa inyong pagpirma, ito ang 5,000. Bakit po tayo pumapayag na ganunin? Dahil po ba yan sa kahirapan ng buhay? Kung tayo po'y nahihirapan ng buhay, dapat po magbanat ng buto. Huwag tayong patamad-tamad para tayo'y umasenso. Pero ako'y nalihis. Balik ulit tayo dito sa tinatawag na Politicians' Initiative. Paano po napabilis ang proseso? Alam po nyo, noong Pebrero 21, meron pong nag-file ng tinatawag na RBH 6 or Resolution of Both Houses. Doon na lang po sa titulo, no? Both Houses. Ang nag-file po sa House of Representatives, February 21. Abay, na railroad po. Nag-committee report, February 21 rin po. Nag-second reading, February 28. Nag-third reading, March 6. Finorward sa Senado, March 7. Ano po ang total niyan? A total of 7 session days. Ang bilis po, no? Tapos, naandun sa Senado. Kasi, pinag-aaralan nyo. Alam po nyo, ang difference kasi ng House at ng Senate, ang House po, ang mandato niyan galing sa distrito.
Ang Senado, ang mandato niya nationwide. Oho. So, mas malaki ang pananagutan ng senador kisa sa congressman dahil distrito lamang po yun. O sabi nila, hindi, si speaker naman may mandato yan. Hindi po mandatong diretso sa tao. Si speaker po at kahit na yung datihang mga speaker, na-elect po yan ng kapangyarihan ng plenary. Nagbotohan sila, nag-agree yung 314 members, itinalaga sa plenary. Hindi ho yan binoto ng tao. Kaya kung titingnan ho natin, sandali lang, sino ba ang public ng senador? Ang constituents. Sino ba ang public ng miyembro ng House of Representatives? Yung pong mga constituents sa district. Sino po ang public ni Speaker? Ang 314 members. Sino ang public ng presidente? Ang botante. 68 million Filipinos. Whether bumoto ka o hindi, siya ay pinuno ng buong Pilipinas. Sino ang public ng First Lady? Wala ho. Kasi hindi ho siya nahalal. Kaya siguro tigil-tigilan natin yung mga pambobola sa taong bayan. Kasi klarado ho, sino ba ang leader? Yung nahalal. Yung appointed, ang public niyan si Presidente. Kasi inappoint siya at dumaan sa Commission on Appointment. Okay, balik tayo sa Ligang Batas. Alam po nyo, ilan ang bumoto dyan? Noon sa House of Representatives, 301 ang nagsabing yes. 6 ang nagsabing no. At may isang bukod tanging nag-abstain. Tingnan nyo po ang records sa House of Representatives. Talagang mabilisan po yan. Okay? So, pagtitingnan natin, ano ba ang rason? Kailangan daw i-lift ang certain provisions that impact into the economy. Paano ho naging impact ang education? Alam namang i-liberalize natin ang basic education. Paano may impact ang advertising? At iba't iba pa pong sangay, sa akin nga, ang pinakamahalaga yung land ownership yung 60-40. Pero hindi yan na ma-mention ngayon, ha? So, ano po ang ibig sabihin na ito? Pag atin pong inalaw na pag-usapan ang economic provisions, tandaan po nyo, revision at amendment ay magkaiba. Ang amendment, isang bagay lamang. Ang revision, yung kabuuan ng saligang batas. So, from unitary to federal, revision yan. From bicameral to unicameral o parliament, revision po yan. So, ano po yung tinatawag na initiative? Ayun lamang pong isang issue. At yun ang isasangguni sa taong bayan. Issue ba po ang voting jointly? Ay, ginagawa nyo naman tanga si Juan de la Cruz. Hindi ho, kasi klarado sa kansaligang batas kung paano sila boboto. Bakit ginastusan ng pera? At bakit linoloko si Juan de la Cruz? Okay? Again, babalik tayo sa Kongreso. Meron pong reform legislation na lumabas. Yan po ang tinatawag na hindi na nga po triumvirate. 4 na po o 5. Naandyan po ang amendment to the retail trade. Napasa nung panahon ng dating administrasyon. Naandyan po ang amendment to the Foreign Investment Code. Napasa rin po yan ng dating administrasyon. Naandyan po ang 85 years old na Public Service Act na ngayon ay nagawa na hong Public Service Act o Republic Act 11659. Ang tagal na po yan, Commonwealth pa. Ini-implement po ba? Ilan po ang nakuha nating investment dito sa 3, 4 o 5 mga batas na naisakatuparan na ng Kongreso? Yung pong 2, meron po tayong create law. Yung pong nagbibigay ng benepisyo, ng incentive sa mga locators sa ating economic zone. Okay? Yan, rinireview, rinerepasa. Dahil ang sabi ng iba, nag-alisan dahil kinuha mo sa amin ng incentive. Sino hong mamumuhunan ang pupunta sa Pilipinas kung ang pulisiya natin ay hindi predictable, hindi stable? Okay? Lahat ay nagbabago. Wala naman hong mamumuhunan ang sa kalagitnaan ng larong basketball ay nag-iba ang rules. Di ba ho? Hindi kayo mamumuhunan doon.
So, meron rin po tayong tinatawag na public-private partnership law na ngayon ho, ginawa. Ay ba hindi ho nyo ini-implement? Hindi ho ba ang executive ay implementation? At ang Kongreso ay legislation? At kung may issue, kailangan iangat mo sa Supreme Court para ma-interpret. Okay? Ay bakit po tayo ginugulo? Nagda-divert? Ha? At hindi na natin malaman ano ba talaga. Ba't hindi tayo magkasundo-sundo? Ay ang problema ho yung ekonomiya. Ha? Ang problema ho ay cost of living. Ang problema ho ay oportunidad para may trabaho si Juan de la Cruz at may pantustos, nasa bulsa ang panggastos. Ay paano tayo napunta sa pag-amend sa ligang batas o pagre-revise? Dahil yung mga taong nasa likod na ito may gustong panatiliin ng mahabang panahon. Whether economic interest, whether political, sistema ba ang mali o dahil may interest na political? Ngayon ho, hindi na natin alam kung sino ang may sala. Huwag na ho may sala, baka magalit si speaker. Kung sino ang nag-push nito, no? Bakit po natin sinasabi ang speaker? Aba, noong hong Disyembre, nung mag-a-adjourn ang Kongreso, abay, natatandaan niyo siya, umakyat siya sa rostrum at nagpasalamat sa kanyang mga kasama. At sinabi niya yon, natapos na natin ang legislative agenda, tayo ay susubok magkaroon ng charter change. Tapos po, nagkaroon ng economic briefing noong December rin po. Sinabi rin niya sa mga negosyante, we will study the process of charter change. And then, nung bumalik ho ang Kongreso, January ho, di ba ho nagsalita ulit si Speaker? Ano ang sinabi? Pareho rin. Charter change na naman. At may timeline. Ang gusto nila, sa third sona ng Presidente, sa July 2024, abay, nagbago na ang lahat. Hindi naman ho pwede ang ganon. Hindi naman pwedeng tangahin nyo ang Pilipino. Hindi ho pwede na kami ay etsapuera, Ginoong Speaker. At hindi rin ho pwede, siguro dun sa ating First Lady, Ma'am, mahalin nyo ang bayan. Nahalalang inyong asawa sa saligang batas na ito. Ayusin natin, wag nating gawin na bara-bara kasi hindi ho maganda kung biglaan at hindi naiintindihan ng tao kung ano ang ating binabago. Naandun po sa 6735 na sabi nga ho ng Supreme Court, parang may kulang, parang kailangan pang i-define. Ang initiative ay dapat 12% ng total registered voter at 3% per district. Mahirap po yung makuha. Abay, nakakuha na ho ng 7 million sa 2 linggo. Buti na lang ho na bulaga at nagalit ang taong bayan. No? Buti na lang nagsalita ang dating Pangulo. At natauhan ang taong bayan. Natauhan ang Politicians Initiative. No? At ako'y sumasaludo doon sa 43 districts na hindi pumirma, na hindi linoko ang kanilang constituent, na hindi nambudol. Mahalaga po ito. Itong 43 districts, atin pong tulungan yung mga congressman doon. Tingnan po natin, sila ba ay re-electionist? Tulungan po natin kasi tumayo sila para sa ating interes. At sumasaludo rin ako sa Senado. Yung 24 senators, kahit nga yung 8 na re-electionist, wala silang pakundangan, sandali lang. Aming tututulan ito. No? At nakikita naman po natin yung sa inyong sumusunod sa batikusan sa Senado, na invite ang magagaling na mga lawyers, constitutional commissioners, economists to discuss ano ba talaga ang dapat nating gawin. At naging klarado, yung po ang kailangan natin. At ibaba sa taong bayan, ito yung mga issues. Hindi po pwede yung madalian, lagayan ng pera. Yan po'y gawaing maling-mali sa ating politika. So, babalik po tayo, no? Uulitin natin, ang initiative, pang-amendment lamang. Ang revision, kailangan Constituent Assembly or Constitutional Convention. Mahal po ang Constitutional Convention.
Kaya ang iniisip ng iba, Constituent Assembly. Pero, again, tanungin po natin, Juan de la Cruz, bakit iniibaan sa ligang batas? Para sa inyo o para sa mga politiko? Para sa inyo o para sa nag-i-interest na mapanatili ang kanilang political power? Para sa inyo at sa susunod na henerasyon o para sa susunod na henerasyon ng mga politiko? Nakakalungkot po ito dahil ngayon lang ho ako nakakita ng napakaduming politika na kayang duraan, yurakan si Juan de la Cruz. Hindi po ito tama at dapat tayong magsalita, dapat tayong pag-usapan. Bubuti ba ang buhay natin kung maamendahan o ma-revise ang ating saligang batas? Ang sagot ko po, hindi. Kasi ang saligang batas, panaginip. Ang saligang batas, social contract. Ang saligang batas, nag-agree. Lahat ng may mandato, ang taong bayan, na ibibigay namin ito sa inyo mga politiko. Ayusin nyo ang buhay namin. Tulungan nyo kaming umayos ang buhay. So, napakahirap po niyan kasi may kanya-kanyang issue. May korupsyon, may infrastructure, hindi pa ho tayo nag-uumpis na ng Build Better More. At merong economic problems na kailangang tugunan. Hindi po diversion ang sagot. Yung po ay talagang sama-sama tayong magtatrabaho. Ayoko na nga hong gamitin yung sama-sama kasi sinasabi nila, pangako yun. Pero paano ba tayo uunlad kung ang mga politiko ay tayo linoloko? So, ako po ay hindi nag-criticize sa kanila. Ako lamang po ay tinutulungan ko kayong maintindihan nyo. Tama ba yung nangyari? Tama bang gastusin ang halagang 15 billion para sa pirma? Tama bang magkaroon ng political ad na pinaghahati-hati ang taong bayan? Ang halaga ng political ad, 55 million. Ang nakakatawa po, walang gusto ngayong umamin. Dati, mga bida no? Dati, ako yan. Ngayon po, walang gustong umamin dahil galit si Juan de la Cruz. So, wag po kayong titigil sa pakikinig, sa pagdidiskurso, no? Tungkol dito sa saligang batas. Hindi pa ho tapos ang laban. Dahil may timeline silang sinusunod at sa tingin ko po, kailangan tayong involved dito. Hindi po bilang nabayaran na pipirma, pero bilang Juan de la Cruz na mahal ang Pilipinas at mahal ang ating kinabukasan.